Ang dami kasi naming mga shoot, so hindi ko mahawakan yung camera ko kasi yung tumatawag. Gaganyan mo. Uy! Babasahin ng ano. Hulaan ka. Hello, vlog! Yes! Walang competition dito. So, ngayon kakagaling ko na sa Makati, nag-apply tayo ng visa. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, meron naman tayong bagong gala. Today we are traveling to Cebu City with Fujifilm Philippines. So, meron tayong mga kasamang other content creators na nakita niyo na rin before. So kasama natin si Ivan de Guzman, saka si Shanice from Runaway Girl PH. So together with Fujifilm, meron tayong mga isushoot na videos sa Cebu. So let's go! Guys, touchdown. Kakarating lang namin dito sa Cebu City. Touchdown, Queen City of the South. Mga bagong-bago yung mga kasama ulit natin, guys. Oh my God. First time natin dito sa Shanice, Runaway Girl PH. And of course, Paul Ivan de Guzman. Hello po, Mr. Marvin Al Samaco. Almi. So, Marvin, ready ka na ba ikutin ng Cebu? Yes, first time. Ayun guys, kasama na natin ang Fujifilm family. So ito si Miss Jess and si Miss V. Hello. Sir Jolo pa pala yun sa harap. Hi Sir Jolo. Ang pinakamagaling na videographer ng all creative pictures. So guys, breakfast muna kami dito sa Abaka daw. Abaka. Ayan. Fried rice, pancake. Hi Shanice. Hi Miss Jess. Hi Miss V. Hi Sir Jolo. Hi Sir Ivan. Itadakimasu. So yun guys. One bottle of wine tayo. Dalawa lang tayo? Basta ganito. Sige guys, mag-bottle of wine daw kami. Kamayo. One. Parang kaya naman natin to, no? Kaya no. Game. G ako. Seryoso ba yan? Si Ivan daw. Ano, wine tayo? Pwede ka dito ipasok yung daliri. Gaganyan mo. Uy. Babasahin ng Tapos ano. hulaan ka. So, seryoso yan? Sabi Ay, oo nga yan, no? daw tayo balang Amor infinite. Insert coin. Basahin mo lang, ano? Amor ingenium. Ingenium. Fortuna. So guys, sorry hindi ko na na-explain yung mga nangyayari. So nandito kami sa La Parisienne. So today kasi more on shoot lang kami kasi we're doing parang video campaign for Fujifilm. So di ko talaga maisingit yung pag-vlog kasi may mga ginagawa kami. Nagpupunta kami sa mga different locations, spots to film. Tapos hindi ko siya masingit yung pag-vlog. So ngayon ko lang siya nasingit. Kasi tapos na yung aming mga tawag doon? Yung mga shooting namin ngayon. So ngayon dinner, nandito kami sa lobby. So as what you saw earlier, sikat to sa mga wine and meron din sila mga pastries. I'm not sure kung meron dito mga parang dinner meals. Ala, it's giving Paris, no? Chocolate croissant. Parang pan. Ayan, no? Nababasa ko yan sa Paris. Pan o chocolate. Pan o chocolate. So, ayan. Nasaan ba kami? Yes, go Shanice! 1, 2, 3, Hi guys! So, second day na namin dito sa Cebu. Sorry, hindi ko kayo masyado naisama kasi tamad. Joke lang. Ang dami kasi naming mga shoot. So, hindi ko mahawakan yung camera ko kasi yung tumatawag. Yan, model era. tumatalon-talon kami nila Ivan, nila Shanice, di ba? Ada yung mga talon moments, mga Guys, acting. Sa mga viewers po ni Marvin, makikita nyo yung ibang level ng Marvin. Okay. Ayan guys, panoorin nyo yung video namin. Pero lalabas yun mga July pa. Mga July pa siya lalabas. So, makikita nyo sa main page ng Fujifilm Philippines. Lagay natin dito. Thank you so much, Fujifilm Philippines! And welcome to our friends Thank na you so Fujifilm much. family na sila. Engage in our aesthetic era. Aesthetic na naman kasi ito eh. Aesthetic na rin to ako. First time, magiging aesthetic na ako guys. Guys, follow nyo guys si Marvin sa Instagram. Yes, follow nyo my Instagram. May story na yung photo. Yung guys, nagkakapila kami dito sa sabi nila Shanice and Ivan na mga trending cafe daw dito sa Cebu. This is hot.
Oh, pakilala mo yung kape mo. Iced Spanish latte. Ayan. And then less sweet kasi si Lydia. Oh, Lydia. Matapang. Anong in-order mo, Ivan? Wala pa, pero pistachio latte. Kasi yun ang trend ngayon, aside from masarap ang pistachio. Yes. And yours? And mine is, ayan, iced Spanish latte, tapos may sea salt dito. Magkakape lang kami, guys, because coffee is a necessity, not a luxury. So yun, guys, kakatapos na natin magkape. Dito lang kami nagkape sa SMC side. Tapos katabi niya lang pala is yung Cebu Ocean Park. So mag-Ocean Park tayo kasama sila Ivan and Shanice. Nabook lang namin siya sa Klook for 690 pesos only. each. But you can use our Klook codes. Runaway Girl Club. Paul Ivan Klook! And Marvin Samako Klook para magkaroon pa kayo ng discount. Yes. Let's go! This is so family friendly. Yes, good for family. Like Let's go. literally. Cute. Ala, ang laki. Merong snake dito pero parang tulog siya. Ay, dalawa ba sila? Gagi, nakakatakot. Ayan o. Kita mo yung ulo niya. Dalawa sila. Feeling ko mag-asawa sila. Ayan o. Friend or touch? Pero hindi nangangagat yan, te. Ha? Basta nila masaktan. Pwede daw hawakan. Basta hindi, wag mo lang saktan. Touch only. Kahit dito lang sa gilid. Ulo. Balat. Ate, sure ka, ha? Slowly lang, ganyan lang. Wala. Anong feeling? Parang isda? Wala. Parang ano? Parang bag. Parang siyang Ah, balat ng bag. ano. Parang mga Louis Vuitton. Ay, grabe, wow. LV, ang social naman ng snake for you. Parang siyang balat ng ano, ng daing. My God, guys, I remember my past self. I remember my past self. That's me, like 3 years ago. Charot. Ala, ano siya kuya, oh. Ganyan lang talaga siya. Kuya, pwede bang ilagay sa Nonchalant. friend ko sa leeg? So, Hawakan. bawal. Kasi lahat ng ahas nasa. Kuya, hawakan ko, ha. Ay, na. Sorry. Guys, dito meron sila mga parrots ba yun? Or basta mga type of bird. Ah, cute. Colorful birds. Finding Nemo, guys. Ang dami ni Nemo. Ay, pwedeng pumasok sa loob. Ang cute, oh. Nandun sila sa loob. Gawin natin yan. Nasa loob. Saan sila, Ivan? Ang cute. Ang saya nila. Yay! Ano masasabi niyo sa... Masaya, malamig, Malamig. maraming fish, maraming animals, maraming... Everything. Maraming gigit. Natututo kami sa mga nakasulat dito. Gawin natin yung ginagawa ko. Nasa pila tayo. Nasa pila tayo. Yung guys, so ang lalaki ng mga isda. Puti din sila nag-aaway-aaway, no? Parang sikip. Yung guys, nandito na tayo sa pinaka-main star of the show. Ayan, parang ka nasa loob ng isang aquarium. So maraming mga nakapaligid na isda. Ayan, nag-picture-picture kami dyan, nag-content kami dito. Ang ganda. Ayan, ang daming isda. May mga kasama kayong kids, mga family, matutuwa sila dito. Oh. Pinagpawisin ako kasi nag-content kami ng mga tumatalon-talon, tumatakbo-takbo. Ay, merong mga tao dun. Nag-free diving. Pwedeng magganyan? Ayan o, pwede pala mga activity guys dito. Pupunta kayo sa loob, tapos parang magkakipag-interact kayo sa mga malalaking isda. Ayun guys, may restaurant din pala dito called Aqua Dining. So kung gusto nyo kumain, tapos nakikita nyo yung may aquarium dun, no? Kita nyo yung mga isda, no? I think cute experience kung kasama nyo yung family nyo, tapos gusto nyo magkain-kain dito, di ba? Cute.
Ayan guys, na-try na pala ni Shanice to last time. 1,500 daw, 4-course meal. So kung gusto mo experience, Do you guys wanna try? Try it! Bibitin tayo dyan. Ayan guys, yung mga baby penguins din pala dito. Oh. Ang cute ng banding nila. Parang wala silang makain. Swimming lang. Maka-exercise nila today. Okay, sure. Sige. Hello! Yan guys, meron na tayong mga viewers dito sa Ocean Park. Hi Gaya! Hello vlog! Yes! Hi ate! Hi Gaya! Thank you! Nice to meet you! So yun guys, makukumpleto ba yung Cebu trip kung hindi tayo magli-lechon? Siyempre hindi pwede, di ba? So ngayon nandito tayo sa House of Lechon. Let's go! First lechon for this Cebu trip. Sabi nila na start daw ng mag-deliver ng bagong lechon alas 3 daw. So ngayon is 3:30. So hopefully makachempo tayo ng crispy na lechon ngayon. Yan siya oh. Tadaan! Hi sir! Hello, good afternoon. Thank you. Welcome to House of Lechon. Thank you so much. Sino mga kasama ko? Guys, hatiin natin yung lechon. Yan, hatiin natin yung balat. Walang malalamang. Mahal-mahal nito. Pero paglaman ako rin. Para kay Sir Marvin. Yay! Nasawsawan. Sorry. Ay, ayoko na niyan. Ayoko na dito. Walang competition dito. Walang competition dito. Lahat titreat natin as healthy consumption. Healthy balat. Yan natin dalawa. Kaya na tayo na dyan. Let's go! Check natin guys kung totoo yung 3 PM na bago yung lechon. Ang sarap, crunchy nga. Ha? Ano ba ba? Sarap. Sarap ang balat. Dapat nga mga ganitong oras, no? Kung saan nyo ba nalaman na 3 PM? Kay Miss ano? Kay Miss Miss V. 3 PM daw bago yung lechon ng bago yung lechon ng 3 PM. So punta kayo dito. Guys, gulat kayo kung nasa na naman kami. Supermarket. Yeah, diba? Ang gulo ng itinerary, di ba? Biglang nagka-transition pala to. Transition, supermercado. Let's go! Grabe, lilibre kami ni Ivan. Napakamahal-mahal lang kape dito. Sobrang thank you guys. So dito sa Don Macchiato, Cebu's first 39 pesos coffee. Sobrang galante talaga ni Ivan. Sorry guys. Starbucks no. Diba? Don Macchiatos in. Thank you tayo. Thank you, Ivan. Thank you, so much, Ivan. Ivan. Guys, so yun, I'm back here in Luzon. Back here in sa may Metro Manila. Katapos lang ng trip natin sa Cebu. Actually, hindi makakatapos. Like 5 days na. 5 days since nag-end yung trip natin sa Cebu. No? So, I was just trying to slow down. No? So, in the last 5 days, ano ginagawa ko? Like, nag-aayos lang ako ng mga bagay-bagay sa buhay. So, ngayon, kakagaling ko lang sa Makati. Nag-apply tayo ng visa. Ayoko man lang sabihin kung anong visa ba kasi hindi tayo ma-approve. Pero, yeah, fingers crossed. If will naman ni Lord na ma-approve tayo, then we will be approved. Then kahapon nag-ayos lang ako ng mga taxes ko sa BIR kasi as a self-employed, di ba, parang ako na yung nag-aayos ng mga taxes. And then ngayon magpapa-maintenance ako nitong kotse kasi long overdue na yung maintenance nito kasi nga lagi akong wala sa Pilipinas. So kailangan kong ipa-maintenance to, and then kailangan ko magpa-follow up, check up kasi tumataba na naman ako. Diba dati nga nagpa-check up tayo, medyo kailangan natin magbawas ng pagkain, tapos ngayon ang taba ko na naman, so kailangan ko magpa-follow up, check up, but siguro bukas kasi dapat wala akong kinain pag magpa-check up para magpa-fasting ka dapat. So nag-slow down lang ako kasi doon sa trip namin sa Cebu, so yung mga kasama, diba, masaya yung mga kasama doon. Tapos may one time nag-uusap-usap kami sa kotse, tapos na pag-usapan namin yung about multo. Yung ano ba yung multo mo sa buhay mo? Di ba may umuuso ngayon na kanta yung multo? Tapos parang ano ba yung mga multo mo sa buhay mo? Yung mga bagay na hina-hunt ka, or mga what ifs mo, mga pagsisisi mo sa buhay. Ano yung multo mo? Tapos
isa sa mga kasama namin doon, nag-share siya na ang multo niya is yung masyado siyang nakafocus sa career niya to the point na nakakalimutan niya na yung mga taong mahalaga sa buhay niya. Tapos one day, parang because he was so focused sa career niya, nasa peak yata siya ng career niya noon, so sobrang busy niya. Tapos nagulat na lang siya one day, yung lola niya nasa ospital na. Tapos parang yung lola niya nag-pass away, gano'n. So baga ang multo niya is hindi niya masyadong na-take for granted niya siguro yung mga taong nakapaligid sa kanya kasi he was so busy with his career, gano'n. Tapos parang sobrang, habang nagkukwento siya, sabi ko, grabe, sobrang ang laki nung, sobrang relate ako. Parang sobrang tagos sa akin yung story mo, sabi ko, kasi parang yun yung pinagdadaanan ko lately. I'm so grateful with all the work that I'm getting, no. I'm so grateful that I'm able to travel. I'm so busy talaga with life. Pero parang lately nga na-realize ko, parang wala na ako masyadong time. Wala na ako masyadong time sa pamilya ko, sa mga friends ko, to the people that truly matter, no. Parang ganun siguro talaga yung buhay. Parang dati nung wala pa ako masyadong pera, ang dami kong time, no. Wala masyadong pera pero mayaman ako sa oras. Ngayon naman that I have better finances, yung oras naman yung wala ako. Kasi sobrang daming ganap, gano'n. So, minsan wala na talaga akong oras sa mga tao that truly matters. And parang lately lang nare-realize ko that the most important things in life are not things, di ba? Sometimes the most important things, sometimes yung mga things na we take for granted kasi akala natin lagi lang nandyan, like yung time with with your loved ones, no, yung relationship mo with them. Parang feeling ko yun yung nagsusuffer because ang dami lang ganap sa life ko. So sabi ko, maybe it's time for me to slow down kasi non-stop talaga, no? Non-stop yung mga ganap natin. Like sobrang blessed ako kasi ginusto ko to, di ba? Pinangarap ko to eh. At I'm so happy na ngayon meron tayong mga trabahong nakukuha, mga daming mga work trips, ang dami ko mga personal trips. Pero parang sometimes sunod-sunod na wala na talaga ako oras. Minsan pag uuwi ako sa Pilipinas, sobrang pagod na ako. Parang hindi na ako nakakapag-spend ng time sa ibang tao din. Kasi siguro marami ding pressure. Parang minsan ayoko ring huminto kasi wala akong ma-upload. Parang nandun yung pressure na you always have to create content kasi people are expecting you to create contents, di ba? But then na-realize ko na minsan kailangan mo rin magpahinga, no? Kasi sabi ko nga, parang nanggaling ako sa corporate world na parang I've been in the corporate world for 10 years at medyo napagod na ako sa rat race, no? Napagod na ako sa parang lahat kayo bida-bida or lahat kayo pabibo, lahat kayo kailangan competitive ka, kailangan mas magaling ka sa iba, kailangan para mas ma-promote ka and all that. Na parang ngayon nasa ibang industry naman ako, nasa ibang mundo, parang ayokong matrap on that same system, no? Parang ayoko na ng ganung sistema na parang ipipressure ko yung sarili ko at makikinig ako sa pressure from the outside world na parang dapat mas magaling ka, dapat ganito. So parang minsan because of those pressure within me also, kasi alam ko hustler ako, like sobrang workaholic din ako. So ayoko nang nababakante ako kasi parang feeling ko hindi ako komportable na wala akong ginagawa. Gusto ko lagi akong busy, gusto ko lagi akong may ginagawa. But then ayun nga, sometimes yung natitake for granted natin yung mga things that truly matter. Kaya sabi ko ngayon parang slow down muna siguro ako. Parang siguro okay lang naman magpahinga ako ng 1 week, no? Mga few weeks, like hindi man few weeks para masyado matagal, or mga 1 week na pahinga lang ako. I was just wala lang, ginagawa ko lang, I'm just giving time sa sarili ko and I wanna give time to my family. Actually this week dapat meron pa akong trabaho, may mga nagre-reach out pa ng mga brands na mag-work. Initially tatanggapin ko sana yung mga offer. Tapos sabi ko, may outing kami sa family ko. Sabi ko na, sorry, hindi ako makakasama sa outing kasi dami ko talagang trabaho ngayon. But then nga na-realize ko na, grabe, parang minsan lang naman kayo mag-outing. Tapos parang,
pipiliin ko pa yung trabaho, or parang, alam mo, parang nanghihinayang din kasi ako sa mga opportunities, no? But then na-realize ko, maybe ngayon bigay ko naman yung time sa mga tao that really matter, kasi nga ayokong magkaroon ng multo na kagaya nung sa nag-share sa kasama namin sa Cebu, kasi parang yun yung nafe-feel ko ngayon eh. Ang dami mong blessings, ang dami mong natatanggap, pero wala kang oras, no? Parang aanhin mo naman yung sobrang daming pera kung wala ka rin namang oras, no? Ang oras sa mga people that truly matter. So sabi ko, sige, ngayon pahinga muna tayo. Although I know some of you nagsasabi na medyo mabagal ako mag-upload kasi hindi ako nag-upload every day talaga, like every other day ako. Tapos may isa nga nag-comment dun, sabi niya baka kasi gusto magpahinga ni Marvin, and that's actually true. A part of me also maybe gusto ko magpahinga, kaya ayoko naman i-upload every day kasi parang mawawala na ako ng upload, tapos mapipressure na naman ako na mag-travel. And parang sabi ko, wait lang, parang pwedeng slow down muna ako, no? Kasi minsan kapag sobrang focus tayo dun sa mga goals natin, na hindi na natin na-appreciate yung process at yung mga tao sa paligid natin. So sabi ko, kahit this week lang, ibigay ko muna yung oras sa sarili ko at sa mga tao na kapaligid sa akin. Kasi tinitignan ko yung calendar ko, in the next 3 months, ang dami ko na namang ganap, no? In the next 3 months, ang dami na namang, hindi ako nagko-complain kasi lucky ako to be in the position na magawa yung mga ganito. May mga work trips tayo, may mga personal trips ako in the next 3 months. So I'm not complaining, but siguro this week lang, ayun lang, gusto ko lang ibigay yung time sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kasi parang feeling ko minsan nalolost ako eh. Nalolost ako na, like last night nga, parang I was talking to God, na parang sabi ko, Lord, I'm so grateful sa lahat-lahat ng blessings na natatanggap ko. Pero why do I feel na parang medyo lost ako? And lagi ko itong nararamdaman eh. Every time na parang lost ako, or every time na parang something is missing, it's actually Him. Kasi feeling ko, kapag ang dami kong natatanggap na blessings, sa totoo lang nakakalimutan ko nang makipag-usap kay Lord, nakakalimutan ko nang magdasal. So parang feeling ko nalulost ako kapag wala talaga siya. Pansin ko to every time na kahit gaano pa kadaming like blessings na dumadating sa akin, kapag hindi, wala kang oras sa Kanya to just say thank you or to just be grateful to Him, parang may kulang pa rin eh. Parang hindi ka pala yung 100% masaya. Kaya nung last night talaga, I was crying, like umiyak talaga ako kasi sabi ko, Lord, I'm so sorry. So sobrang dami-dami ng blessings ko, parang sobrang distracted na ako. Even to Him, wala na akong oras makipag-usap sa Kanya. And I just realized na grabe yung ang dami ko ng blessings pala. Alam mo yung parang minsan kasi accept lang ako ng lahat ng trabaho. I'm not complaining kasi ang swerte ko na maraming trabaho, pero minsan parang so sobrang accept ka ng accept, nakakalimutan mo na, huy, i-enjoy mo yung meron ka ngayon. Huwag yung parang ang dami ng meron ka, pero parang sige, kuha ka pa rin ng kuha. So ngayon parang nung nag-slow down ako, parang shucks, I'm so blessed, and parang naibabalik ako sa tamang landas kasi medyo nalulost talaga ako. Nalulost ako ng very slight. So ngayon sabi ko, maybe I should just run my own race, no? Just focus on kung anong meron, kasi minsan siguro na-pressure din ako sa like outside world, like pressure na gumawa lagi ng contents, pressure na parang dapat ganito ka, dapat mga ganyan yung pupuntahan mo, dapat ganyan. So instead of me enjoying lang what I'm doing, minsan na pressure ako, kaya parang nawawalan ako ng oras sa mga tao sa paligid ko kasi sobrang pressured na ako or sobrang focused na ako dun sa mga goals ko. Sabi ko, maybe I should just run my own race. Kasi instead of me comparing myself or comparing my progress with other people, why not just focus on yourself, no? Sabi ko nga, I'm done na with the rat race. Tapos na ako dun sa corporate world na parang kailangan ikaw yung pinakamagaling. Parang ngayon, hindi ko na kailangan maging pinakamagaling. Basta masaya ako sa ginagawa ko. Kasi ayokong dumating sa panahon na parang ginagawa ko na lang to for the sake of doing it. Gusto ko ginagawa ko pa rin siya kasi mahal ko yung ginagawa ko at gusto ko yung ginagawa ko. Kaya maybe I need to reset. Kaya ngayon slow down moments talaga ako. Like I'm just resetting. Actually nag-staycation ako sa Makati or sa Manila
2 nights, hindi ako nag-vlog, hindi ako nag-picture, walang anything. I was just contemplating, I was just reflecting. Nagkaroon lang ako ng self-check na, hey, wait, am I still on the right track? 'Di ba? Ito pa rin ba yung gusto ko talagang gawin sa life or hindi na, no? Kasi minsan parang ang dami kong gustong gawin na parang sabi ni Lord minsan, relax kid, 'di ba? Parang chill. Masyado kang nagmamadali, masyado kang maraming gustong gawin na relax lang, 'di ba? Meron akong path na binibigay sa iyo. Meron akong route na para sa iyo. Hindi mo kailangang sumabay sa route ng ibang tao. Meron akong ibibigay sa iyo. Chill ka lang, 'di ba? Enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon. So, yun yung na-realize ko. Sabi ko nga, if sa kayo din, kung feeling nyo nasa situation kayo ng life nyo na parang lost kayo, medyo hindi kayo masaya or may kulang, most probably siya talaga yung kulang. I challenge you to talk to him right now, to get rid of all the distractions. Ako usually pinapatay kong ilaw, like madilim, tapos pipikit lang ako at alam mo yung kausapin mo siya kahit hindi ka magsalita, like sa utak mo lang kausapin mo siya, and makukuha mo talaga yung mga sagot sa katanungan mo. Makukuha mo yung mga mawawala yung mga gumugulo sa utak mo at parang may babalik ka sa tamang landas. Lagi itong nangyayari sa akin, pero yun lang talaga lagi yung solusyon. Balik ka lang ulit sa kanya. Balik ka lang ulit sa kanya, kausapin mo lang ulit siya, ibabalik ka niya sa tamang landas. Kahapon nga, kumuha ko ng bank certificate kasi nga mag-apply ako ng visa. No? So, nagpunta ako dyan sa security bank sa may Imus. Kukuha ko ng bank cert. Tapos, may nakakita sa akin na viewer or maybe subscriber din siya. Tapos nung pagkakita niya sa akin, grabe, naiyak siya, like tears of joy, ganun level na parang, lahat, sabi ko, ate, wag ko umiyak, ako lang to. Tapos parang, so, habang tuwang-tuwa siya na nakita niya ako. Tapos, sabi ko, baka naka-istorbo na ako sa'yo, meron ka pang gagawin dito sa bangko. Sabi niya, wala akong pakialam. Nawala na siya sa goal niya na kung anong gagawin niya sa bangko. Sabi niya, wala akong pakialam. Sobrang masaya ako na nakita, kasi umiyak pa siya. Tapos lumabas kami kasi yung asawa niya nasa labas, inaantay siya nasa kotse, tapos kasama yung anak niya, nag-picture pa kami. Sabi ko, grabe na parang minsan nalulost ako, pero kapag na-experience ko yung mga ganung bagay na grabe, yung may impact din pala yung mga ginagawa ko sa life, diba? May impact din pala yung paggawa ko ng contents na minsan hindi ko masyado nakikita, or alam mo yun, minsan hindi ko naman yun araw-araw nasa utak ko na may impact ang ginagawa ko or nakakatulong ko sa mga tao. Minsan nawawala siya sa isip ko pero kapag may mga ganun akong experiences sa life na grabe, ganun pala din yung impact ko sa ibang tao. Minsan kasi parang wala lang. Parang feeling ko gumagawa lang naman ako ng videos, pero minsan kapag na-experience ko yung mga ganung bagay, parang nagkakaroon ulit ng sense yung life na parang nakakatulong pala ako. Meron palang impact ako. Tapos kahapon nagpunta ako dito sa Nomo. Kita niyo ba? Sa mall dito sa Nomo. So, bumili ako ng coco kasi nag-crave ako ng coco na milk tea. Sabang nakapila ako, may dalawang lalaki na parang senior high, mga bagets na tumitingin sila. Tapos sabi ko, ba't sila tumitingin sa akin? Kasi feeling ko wala naman akong viewer na ganun kababata, like mga senior high school, di ba? Parang babata naman nun. Sabi ko, ano ba? Tapos bigla silang lumapit, sabi nila, kuya, pwede ba magpa-picture? Isasend ko lang sa nanay ko kasi lagi kanyang pinapanood. So parang sabi ko, ay, parang nakikilala na rin ako ng mga anak nila kasi pinapanood ako ng mga magulang nila. So sabi ko, ay, grabe, nakakatuwa naman. Tapos picture kami. Tapos nakapila pa rin ako. Umalis na sila. Tapos bumalik sila. Sabi nila, kuya, sabi ng nanay ko, pwede pa shoutout. So nag-video naman kami, ganun. So parang, wala lang, natutuwa lang ako na may impact din pala yung ginagawa ko sa life, no? Kaya I'm just being honest na sometimes siguro exhausted ako physically kasi nung sa Boracay nga parang nagkasakit ako, or sa Taiwan like nag-extend ako ng 3 days pero hindi na ako nakapag-vlog kasi parang my body is telling me to slow down, parang magpahinga, pero hindi ko masyadong pinapansin, tinitake for granted ko. Pero even though napapagod ako ng mga ganun, nakaka-re-energize kapag may mga experiences ka na parang ganun, parang
may impact pala yung ginagawa mo, may sense pala siya. So yun lang naman. Ano lang ako, sharing lang ako ng mga random thoughts ko sa life lately. And ayun, baka kayo din may mga pinagdadaanan kayo na always remember that the most important things in life are not things. So yung mga little things in life dapat chine-cherish natin, huwag nating tinitake for granted. And huwag tayong mga nagmamadali, siguro nagmamadali sa patutunguhan sa buhay. Sometimes it's okay to stop, sometimes it's okay to slow down. Hindi laging ariba ng ariba. Dapat alam natin kung kailan magpo-pause, alam natin kung kailan mag-recharge para we could come back stronger, no? Hindi naman ibig sabihin na pag nagpahinga ka, nag-slow down ka, is parang sobrang ano mo na agad, sobrang talo mo na agad, or sobrang people will paano ba, pag-iiwanan ka, ganun, pag-iiwanan ka. Sometimes recharging or pausing actually is a sign of strength, kasi matalino ka to think na minsan kailangan mo magpahinga para mas may lakas ka na lumaban. At kapag magpahinga ka, if you're well rested, then mas mailalaban mo yung life. Minsan nga dati kapag nagtatrabaho ako, tapos inaantok ako, minsan magnanap ako, magpa-power nap, kasi minsan hindi ko ma-solve yung mga, nung accountant pa ako, hindi ko ma-solve yung mga may mga disbalance, or hindi ko makuha yung mga hindi ako nagbabalanse. So, minsan nagnanap ako, tapos pagkagising ko, parang feeling ko ang talino ko na ulit, di ba? Parang feeling ko ang galing ko na ulit, tapos nababalanse ko na ulit. Kasi minsan nga, our body is telling us na parang to stop, our body is telling us to slow down. It's okay to recharge, pero hindi natin pinakikinggan. Pero if we stop and slow down, then we could come back stronger. Okay, wait lang, nandito na ako sa may Shell kasi magpapa-maintenance ako. Itong kailangan ma-maintenance yung kotse ko, parang 4 months na akong behind. Kasi lagi akong wala sa Pilipinas. So magpa-maintenance lang ako. Ayun lamang guys, maraming salamat for watching, no? Magpa-maintenance na kasi ako ng kotse ko. So yun lang naman, I hope that you take time to rest and focus on the things that truly matter, and spend time with the people that truly matter, no? And then ano ba? Talk to him. I challenge you, talk to him. I think kung ano mga pinagdadaanan nyo ngayon, he is the answer. You just really have to talk. Yeah. You just really have to talk to him and give time to yourself. Yan lang. Ano lang ako, slow down week lang ako, and I'm so sorry. Medyo slow down ako. But don't worry, tinitignan ko yung calendar ko. Ang dami nating ganap in the next 3 months. Yung mga ibang months, marami din ganap, pero ayoko pa masyadong mag-focus. Like, naka-focus muna ako sa next 3 months. But, ayun lang. Maraming salamat. I'm just gonna recharge. I'll come back stronger. I'll see you in the next one. Bye, guys.